Samantala, nagbabala naman ng otoridad sa propaganda ng mga kandidato ngayong darating na eleksyon. Bukod kasi sa layunin nitong makakuha ng maraming boto, maling impormasyon rin ang ikinakalat ng ilan sa mga ito. Para sa detalye, yan ang tinutukan ni George Bandola. Sa Mandaluyong City, hindi pa man nagsisimula ang local campaign for 2013 elections, kalat na mga peking dyaryo na umani ginagamit ng mga politiko. Ayon kay Francisco Charvet, ng team performance ng Mandaluyong, nagpalabas ng umunoy peking dyaryo isang mayoral candidate laban sa nakaupong alkalde ngayon. Pero nang i-verify sa DTI at sa may-ari ng dyaryo, lumalabas na peke umano ito dahil matagal nang nagsara ang ginamit na dyaryo. Sabi naman ng National Press Club, inaasahan nilang dadami pa mga peking dyaryo, mga flyby na dyaryo ngayong palapit na ang local elections. Ginagamit daw kasi ito sa mga propaganda ng mga magkakalabang politiko. Kaya pinag-iingat ng NPC ang publiko sa pagtangkilik sa mga ganitong dyaryo. Madali daw malaman ng peke dahil wala itong editorial board page at walang mga office at contact numbers. Noon pa yan. Tuwing election kasi ginagamit ng mga politician yan ganyan to prop up their campaign, pansira sa mga kalaban nila. Kaya inaasahan natin na dadami yan. Kaya dapat lahat ng mga maging tayo, handa. Sa part ng National Press Club, ano yung ginagawa ninyo? Kami pinupulis namin yung ranks namin para maiwasan yung mga ganyan kasi siyempre mga legitimate na magjadyaryo, yung mga publishers ng mga legitimate na newspapers, naapektuhan niya yung natatarnish yung image. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.